Excited na ako mahuyo ulit si Kulaog. Nako, sabi ni Ate Ira, mas okay daw kung ma-delay, kung hindi daw ngayon, bago mag Holy Week. Mas maganda daw yan kung after Holy Week daw talaga yan mahuhuyo. Tignan natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. So ito po, puntahan na natin ulit to at atin pong pakinggan ang sinasabi ni MG. Okay. Ayan. So, wala naman tayong magagawa kundi harapin yung ikinaso niya. Most probably, mga kahombre ko, wala pa ako nakikita, no? Pero may idea na kami, yung team ko, may idea na kami. At confirm na ang kinasuhan niya sa Quezon City about 2 days ago ay ako at ang misis ko. So, obviously, alam niyo na, yan ay tungkol doon sa press con. Yung pinakyuhan siya, tapos yung sinabihan ko siyang ang pangit mo or whatsoever yon. So, isa ngayon, I think, hindi pa klaro, sobra. Puta na Pag ba sinabihan ng pangit si Kulao, labag ba sa batas yun pangit naman talaga? Pag si Kulaong, sinabihan na pogi, yun. Magdemanda ka, Kulaong, kasi nagsisinungaling yung tao. Tinawag kang pogi Pero pag tinawag kang pangit, be proud. Nagsasabi lang ng totoo yung tao. Matatawa talaga ako dito sa ni Kulaong na to Loko-loko talaga Pero nakita ko na yung kinaso niya sa amin, 3 counts, no, each. So, okay, it's okay. Alam niyo, ganoon talaga. Pero Norman, dapat naisip mo, bakit ka ba ginanon ng misis ko? Ikaw ba ay nakakalimot ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Meron ka bang amnesia? Ano bang tawag doon sa amnesia mo, Norman? Di ba? Selective amnesia. Hindi niya alam, pinagmumura niya yung asawa ni MG at sinasabihan ng kung ano-anong mga kababuyan na salita. Di ba niya na alam yun? Actually, siguro sa dami ng kasinungalingan na ginawa ni Kulaong, di niya na alam kung ano yung totoong mga pinagsasabi niya, no? Kaya siguro ganyan si Kulaong Nalilito na sa dami ng kasinungalingan. Akala niya lahat ng sinasabi niya ngayon totoo. Kung mambalahura ka ng babae, parang napalamon niya yung babae o nahawakan niya sa leeg. Kala mo, pag-aari niya, di ba? Pero, alam natin lahat dito Tayong mga nandito ngayon, alam natin na si Kulaong ay nambalahura ng asawa ni MG. Grabe ang pambabalahura na yun. Actually, ako nga nung after na mapanood ko yun, yung patungkol kay Kulaong na yun, mga pinagsasabi ni Kulaong, chinat ko talaga si MG, sabi ko, MG, baka pwedeng pa-review mo to sa sa mga abogado mo kasi hindi man pinangalanan yung asawa mo pero alam naman ng taong bayan na asawa ni MJ yung pinapatungkulan niyan. Sinasabi maruming babae, pokpok, ano pa ba yung sabay-sabay kumakain ng etits. Mga ganun, 'di ba, putya? Napakalaking katarantaduhan yan sa babae. Lalo pa, may nanay ka, may kapatid kang babae. Nga pala, yun ang kapatid niya ng babae, binastos nga daw, di ba? Kung sa bagay, ano ba asahan natin sa isang Norman? Sa isang Kulaong? Di ba? Ano ba asahan natin sa isang Kulaong? Gagalang ba sa babae yan? Siyempre, hindi. Sorry. Alam mo ba ibig sabihin ng amnesia? Hindi. Ikaw yon. Mga tao nga na tumulong sa'yo, nakakalimutan mo, sasabi mo hindi mo kilala. Di ba? Mga kahombre ko, ikaw, kababae mong tao, kunwari, sabihan ka ng mga sinabi niya sa misis ko, pakawala,
sumusubo ng maraming burat, di ba? Ano pa kung mga bulok na titi daw ang inilalagay sa kuday niya. Diba? Sinabi niya yan, very clear. And ito na nga ang papel na to. Tatawa si MG. Di ba? Now, nakita mo siya for the first time, di ba? Ano ang maaari mong maging reaction? Ano ba reaction dapat, Norman? Dapat yakapin ka? Oy, Norman. Baka ang ine-expect ni Kulaong, uy, Kulaong, ay, Norman. Uy, FLM, thank you, ah. Thank you sa pambabastos mo sa akin. I really appreciate it. Ganun ba dapat? Uy, Norman, ang sarap ng palabok. Ganun ba dapat, Kulaong? Rantado talaga to si Kulaong eh, no? Ang kapal ng mukha, ikaw pa magre-reklamo, ikaw pa magdedemanda. Norman, solid. Ang galing mo man trash talk, ang galing mo. Di ba? Ay, hindi. So, dapat, Norman, naisip mo yan. Alam mo yon, dapat naisip mo na magmumukha ka lang gunggong na naman. And eventually, you will be dragged to hell again dahil sa ginawa mong katangahan na to. Again, wala na kaming plano na dagdagan ka pa or whatsoever kasi ang dami na namin ikinaso, okay na yun. Pero dahil sa ginawa mo na yan, you'll be paying big time. Sabi ko sa'yo, Norman, alam mo, man, paulit-ulit ka back in the day, habaan tayo ng pise or whatsoever. Ibang storya to, Norman. Iba na tong storya na to. Hindi mo talaga ako kaya sa part na to, Norman. Kunwari ka pa, nakinalimutan mo na ako. Eh, yun pala, ako lang talaga naiisip mo, di ba? Imagine nyo yun. Talagang nag-effort magkaso. Pero, Yung sinasabi kasi ni Norman, tulak ng bibig, kabig ng dibdib, ganyan yan. Parang yung palabok. Sinasabi lang ni Kuya Henry na na siya ang nakatikim. Pero ang totoo, alam natin. Habang kinakain ni Kuya Henry ang palabok na yan, ay, yung mga kapablonatics ko, kawawa naman. Di sila nakakatikim nitong palabok na to. Si Kenke lang nagparinig, si Kenke lang ang nangantyaw, tapos ako ang nakakain. Parang ganun. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Di ba, Ate Ira? Tuwan-tuwa ka. Di ba? Yan yun. Yung sinasabi ni Kulaong, yung sabi niya, ako, kita nyo, durog na durog ako. Kita nyo, palipat-lipat ako ng bahay. Tapos sasabihin niya, ipagpapa sa Diyos niya na lang, mga ganyan. Sabi ko naman sa inyo, nasabi ko na to sa inyo ng mga nakaraang live, na si Kulaong, mapaghiganting tao yan. Hanggat makakapaghiganti yan, gaganti yan. Yan yung ugali talaga ni Kulaong. Yun yung normal na Norman. Kaya yung nakikita natin na drama-drama ni Kulaong, pa-drama-drama niya, yun yung plastic na Norman. Kasi si Kulaong, yan yung Norman na mapaghiganti. Pero inyo, ito pa, nakakapagtaka. Katulad nito, example ko sa inyo, NBI. Gigil na gigil siya sa NBI. Kasi nahuli siya ni Vic Lorenzo. Ano ginawa niya? Gumawa siya ng issue na nawawala yung pambayad sa kalabasa. 2 milyon daw yun. Pambayad sa bigas at sa kalabasa. Nasa bag daw yun ni Kulaong nung pumunta sila ng NBI. Tapos nawala. Tapos malaman-laman namin, hindi naman pala totoo yun. At pinapablog lang sa amin para kalampagin namin ang NBI, hindi naman pala totoo. Pinagbintangan lang. Kunwari, meron talagang nawawalang pera, 2 milyon. Yung pala. Kaya pala sinabi ni Nicolaong na may nawawala siyang pera
para hindi na maningil yung mga pinagkautangan ng bigas at ng kalabasa. Doon na namin napagtanto. Doon na namin nalaman ng 14 vloggers. Nung umalis kami, nung lumabas kami, nung lumabas kay FLM for Filipinos, na hindi pala totoo talaga yung 2 milyon na yun. Yung palang 2 milyon na yun, style lang. Para si Kalabasa Queen ng Norte, hindi na maningil. Ngayon, siya pang mega na magdemanda nun ha. Totoo yun, nagdemanda pa siya sa NBI. Ginawa niya na ng kwento ang NBI, galit na galit siya sa NBI dahil hinuli siya. Which is tama lang naman. Naaayon lang naman sa batas, may warrant of arrest siya, siya si Norman Mangusin, may kasong human trafficking, na-verify, siya talaga si Norman Mangusin, nahuli siya. Pagdating doon sa sa istasyon ng NBI, nung in-interview ng media, sabi? Kung ako po talaga kanilang pine-persecute, dahil sa aking pagtulong, so be it. Tapos sabi pa niya, doon po sa mga nasagasaan ng aking mayaman challenge, wag ko kayo mag-alala. Wala naman po akong balak na pumasok sa politika. Sabi pang ganun. Pero tama lang naman pala ginawa ng NBI kasi kaya siya inuli. Siya si Norman Mangusin. Kaya tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Pero mo, sasabihin pa niyan sa live noon. Pero doon sa mga nang tarantado sa akin, matagal ko na silang pinatawad. Sasabihin pa niyan. Mas magulat-gulat ka, kinakasuhan ng NBI. Bakit din sa live, sinasabi niyan. Pinagpapasuggest ko na lang ang lahat at doon po sa lahat ng mga tumarantado sa akin, matagal ko na kayo pinatawad. Tapos magulat-gulat kami. Nagpapapreskon yung abogado niya, yung si Attorney Johnny. Nagpapapreskon. Kinasuhan ng NBI. Kaya si Kulaong, pag sinabi niya hindi siya magkakaso yan. Kita nyo, kinasuhan nga si Kalinisan. Diba? Kaya, naku yung palabok na yan, talagang yan, napaka-legendary niyang palabok na yan. Konting konting kapit lang kayo. At ako na nagsasabi sa inyo, yung palabok na yan, hindi kayo mawawalan. Ako bahala. Andiyan si Ate Ira. Ako na, ginagarantya ko sa inyo. Basta Makmak Pablo, ginarantyahan yan, sigurado. Palabok, on the spot, nandyan yan. Huwag kayong mag-alala. Siguro, takang-taka siguro yung mga tropa pips natin dito. Ano ba pinagsasabi na itong palabok na yan? Mga kahombre ko, bukas ang next episode. Bukas ang next episode ng The Norman Mangusin Show. Pero, Hoyo is real. Salamat, Patch Rojas. Pero, meron akong ipapakita sa inyo. Norman, ito ang pagkakamali mo. Yun. Today, April 27. Tatayo na lang ako para klaro Tatayo ako. Kumayat na ako, no? Today, March 27, Norman. No? Wait, taas ko pa konti. Today, March 27, Norman, finally, nakuha ko na yung matagal ko nang hinihintay. It's been almost a month now. Siyempre dahil sa proseso and all. As you can see, Norman, ito ay galing sa CICC. Bagong Pilipinas, obviously. Certification of Authenticity.
Alam mo, Norman, ito yung bilang ng videos mo na pina-authenticate namin sa CICC. 1, idulo natin. Tingnan mo kung gaano katinding effort nito, Norman. 347. Ito. Yan o. Kita mo? Kita. 347. Now, 347 videos yon, Norman. 347 videos. Ganon karami, Norman. Hindi ko na sana to gagawin sa'yo. Hindi na namin gagawin sana ng misis ko yan sa'yo. Because meron po kasing bago, no, na inilabas na memorandum ang DOJ kung saan sinasabi, sabi ng abogado ko, kung saan sinasabi nga mga kahombre ko na hindi ka na pwedeng magkaso ng tsampa-tsampa lang. Kailangan lahat ng requirements meron para pansinin ka sa prosecutor's level. Now, Norman, isa ito sa kailangan. Okay. Ngayon, yung kailangan na kasi ngayon, kung dati, probable cause. Ngayon, kailangan na talaga yung winnable na pagkakaso. Yung sinasabi ni Culaong, yung prima facie evidence. Ito yun. Prima facie ka ngayon, Culaong. Ayan, may prima facie evidence. Baka gago laban sa'yo. Tarantado kasi ito si Culaong, puro prima facie. Sa kanya tuloy bumabalik yung prima facie. Ito na yung prima facie. Ngayon, may mukha ka bang ihaharap sa CICC? Yan ang tanong. Di ba? What you did was a misstatement. What you did was a big misstatement. Promise. So, simula ngayon, Norman, mukhang dapat talaga, seryosohin kita. Sorry, man. Actually, pinagkakakitaan kita, gatas na gatas ako sa'yo, lagi. Hindi ko itinatanggihan. Sobrang dami kong, alam niyo yun, na kinita kay Norman. Very clear. Alam niyo yun. But, syempre, sa paggawa ko ng content. Kaya kahit pa paano, syempre, nung nakita ko nga, nakulong, napaisip ako. Diba? Kahit pa paano ba? Okay din. Okay na rin, no? Kasi, again, hindi naman ako ang pwedeng kumalaban. Hindi naman ako yung OFW na naloko. Pero, I mean, sa isip ko, maybe that was enough. Kasi nagawa ko na yung gusto kong gawin, yung dapat kong magawa at mapakita sa mga tao na possible na makulong tong hinayupak na to. Tama? And actually, na kailangan yung mga OFW ang gumalaw para talagang makulong panghabang buhay ang tao nito. Diba? So, nangyari ang mga nangyari. So, napaisip na ako. So, bakit ko pa to bibigyan ng kung ano-ano pa? Aba, iyan ang mali mo, Norman. Dapat hindi ka na nagkaso. Ngayon, eto na naman tayo, mga kahombre ko, Eto na naman. Dapat talaga na nahimik na lang si Culaong. Tinotoo niya yon yung di siya magkakaso. Kahit kay Chief Kalinisan, dapat talagang inano niya na hindi na magkaso. Kasi, ewan ko lang kung naisip to ni Culaong, Kasi kunwari, ako yun. Kunwari ako yung si Culaong. Nung ako yung nakulong, marirealize ko na putang ina, tama na to. Kinakalabit na naman ako. Sumusobra na naman ako sa aking katarantaduhan. Kaya kinakalabit na naman ako. Para magbago, magrepent, maghinay-hinay. Ako marirealize ko yun kung ako yon. Kasi dumating din ako sa ganyang punto dati nung ako na pupunta na sa mga madidilim na parte ng buhay ko. Nagbago ako Naiisip ko magbago
Kada matutulog ako, naiisip ko, ba't ganito buhay ko? Ba't ganito? Ba't ganyan? Eh, bata pa ako noon. May pamilya ako, may anak ako, kailangan kong buhayin yung anak ko, kailangan kong magbagong buhay. Kasi puro ko katarantaduhan noon eh. Bata ako noon, naisip ko magbago. Eh, ewan ko lang kay Kulaong, ngayon, magsi-50 anyos na. Parang yung pagbabago, wala sa isip niya. Kaya nga sabi niya, di ba, hindi na siya magla-live, hindi na siya magsosokmed. Kapag tulog. Pero pag gising, magsosokmed siya. Ngayon, kapag meron nag-comment sa kanya, oh, sabi mo hindi ka na magsosokmed. Eh, bakit? Tinggit ka? Alam mo, katarantado niya yung sasagot. Gago ka ba? Ikaw nagsabi, di ka na magsosokmed. Pero mayat maya ka naka-live na naman. Ogag ka ba, Kulaong? Diba, ewan ko lang kung ako yung nakaranas nung mga nararanasan ni Kulaong, biro mo, na-donut ka, nakalbo ka, napahiya ka sa buong mundo. Hindi lang Pilipinas buong mundo. Napahiya ka. Tapos kayo may gana ka pa ng magkaso, mag-live ng mag-live, magyabang ng magyabang na naman. Ako sa totoo lang, kung ako yon, wala na akong mukhang ihaharap. Siguro baka after 3 years, mabuhay ako ng tahimik na wala sokmed. After 3 years pa ako magpapakita sa inyo. Diba? Kasi, putya yung pinagdaanan ni Kulaong, kung simpleng Pilipino, kung tayong mga tayo, na mga nandito ngayon, makaranas niyan. Ako talaga, kung ako makaranas niyan, putya, magbabago talaga ako para sa anak ko, para sa pamilya ko. Eh siya nga, buhay pa nanay tatay niya. Parang ang hirap isipin na nagagawa pa ni Kulaong to. Nagagawa pa niyang etong gantong katarantaduhan. Diba parang, putya, ano pa ba gusto mo talagang patunayang, Kulaong? Na makapangyarihan ka pa rin, malakas ka pa rin, marami ka pa rin kapit, may labang ka talaga dito sa ano na ito, dito sa kay Kulaong, at versus Makagago, may labang ka talaga? Akala mo talaga kayang-kaya mo si Makagago, makakatabla ka sa nangyari sa'yo? Hindi. Eh sabi ko, paano ito nabubuhay? Paano niya nagagawa yung ganyan, ano? Kasi tayo, sigurado tayo. Kung, kunwari, kay Kuya Henry mangyari yan, kay Kuya Kenkel, tsak na magbabago na eh. Repent na talaga, ay tama na to. Sobrang sama ako na. Diba, sa ibang personalities, sa ibang mga vlogger, mangyari tong nangyari kay Kulaong. Baka nga yung kinakalabang ka palang ni Makagago eh. Yung binabasag ka palang ni Makagago, magbago ka na eh. Pero sa kanya, no, parang pinapakita niya, hindi, wala kayong dating sa akin. Hindi niyo ako kaya. Oh, di ba? Parang ganun eh, no? Yung dating nitong si Kulaong. Oh, Ate Ira, yung usapang palabok na tayo lang nakaka-relate. Yun nga eh. Sana all talaga eh, no? Mapapasana all na lang talaga si Kenkel kay Kuya Henry. Alvin M, kawawa naman si Norman Kulaong, mamamatay na lang sa kasinungalingan. Baka pati pagpunta ng impyerno, pagsisinungalingan pa niya. Ravenclaw, yun nga sir, makulitin ko lang po, comment ko sa kanila.
sa kabila mong channel, si Satanas na mahihiya sa kasinungalingan ni Kulaong. Oo. Baka sabihin, baka kunwari, magkaharap si Kulaong sa si Satanas. Baka sabihin ni Satanas, OMG. Mapa OMG. Ay, OMG. Ang sinungaling nito. Talo ko sa kasinungalingan dito. Kuya Ramil Cruz. Grabe si Kulaong, nagbabalik na naman ang pagkatao. 95% sunod magmumura na yan. Hindi, ano na. Baka nga 100% na eh. Parang yun ang tingin ko, 100% na eh. Ayun. Okay, Kuya Gary Cabaho, tanda ko yan. Galing mag-manipulate ni Kulaong. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.